Napakabilis ng panahon. Sa sunod bukas ay June 1 na. Okay po, at bago tayo dumako sa ating pong pag-aaral ng kanyang banal na salita, tayo muna ay yumuko at manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat na patuloy, O Diyos, na kayo po, Panginoon, ang aming pong masamba sa buong maghapong ito, buong araw pong ito, O Diyos. Kaya't ang dalangin namin, Panginoon, ay ang pangunguna po ninyo, O Diyos, at malaya po kayong mangusap sa aming kalagitnaan sa mga salita po ninyo na aming pong mapag-aralan at mapagbulay-bulay, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, muli. Ito po ang samo namit dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Mayroong ilang kapwa natin, Pilipino, na nagpamalas ng katapatan sa kapwa. Tulad ng isang janitor sa isang airport na napabalita na nagsauli na sa naiwang bahagi na naglalaman ng malaking halaga. At naging tapat siya sa taong nakaiwan. Gaya rin ng isang taxi driver na napabalita rin na nagsauli ng naiwang bahagi sa kanyang pasahero. So naging tapat siya sa taong pasahero niya. Pero ang pag-uusapan natin ay ang walang katulad na katapatan ng Diyos para sa mga mananampalataya. Hindi ito maitutulad sa katapatan ng isang janitor na sa taong nakaiwan ng bagahe. Hindi ito maitutulad sa katapatan ng isang taxi driver sa taong pasahero po niya. So, ang ating pong pamagat ng ating pong pag-aaralan, ang walang katulad na katapatan ng Diyos ay para sa mga mananampalataya. Kinuha natin dito sa talatang 9. Ang Diyos ay tapat. So para kanino raw ang walang katulad na katapatan ng Diyos? Para kanino raw? Pansinin kung para kanino. Talatang 2. Sabi niyan, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Malinaw sa mga mananampalataya. Iglesia, kalipunan ito ng mga mananampalataya. No? Talatang 3, sabi, sumainyo nawa. Sinasabihan mga mananampalataya sa Korinto. Talatang 4, tungkol sa inyo, ibinigay sa inyo, tinutukoy mga mananampalataya. Talatang 5, pinayaman kayo. Talatang 6, na pinagtibay sa inyo. Talatang 7, kaya't kayo'y naghihintay. Talatang 8, sa inyo. Talatang 9, tinawag kayo. Sa mga mananampalataya pa rin ang sinasabihan. Maliwanag na sinasabihan dito ang mga mananampalataya. Walang katulad na katapatan ng Diyos para sa mga mananampalataya. Ang tanong, kasama ba tayo? Pansinin po yung talatang 2. Kasama ng lahat na nasa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Kasama tayo. Sa ibang salin, ang sabi niya, gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako.
na tumatawag sa pangalan ni Hesukristo. Church, mga kapatid, kasama tayo. Sa mga mananampalataya, ang mga sinasabihan. Ngayon, paano ipinakita ang walang katulad na katapatan ng Diyos para sa mga mananampalataya? Iyan ang ating aalamin ngayon. May 4 na ating pag-aaralan. Una, ang garantiya ng walang katulad na katapatan ng Diyos ay para sa mga mananampalataya. Ikalawa, ebidensya ng walang katulad na katapatan ng Diyos ay para sa mga mananampalataya. Ikatlo, pangako na walang katulad na katapatan ng Diyos ay para sa mga mananampalataya. Ikaapat, layunin ng walang katulad na katapatan ng Diyos ay para sa mga mananampalataya. Una, sa 4 nating pag-aaralan, ang garantiya ng walang katulad na katapatan ng Diyos ay para sa mga mananampalataya, talatang 4. Sabi niyan, dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa inyo sa pamamagitan ni Hesukristo. Pansinin, sinong naritong binanggit ni Apostol Pablo? Sabi rito, dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, banggit Diyos at ni Hesukristo mismo ang garantiya. Kaya ang walang katulad na katapatan ng Diyos sa mga mananampalataya, napakatibay na garantiya. Di ba pag tayo bumibili ng gamit, ang hinahanap nating gagad, ilang taon ng garantiya? Binanggit dito ni Apostol Pablo sa lahat ng talata. Talatang 1 hanggang 9. Pansinin ang pagbanggit. Talatang 1. Binanggit ang Diyos ni Hesukristo. Talatang 2. Ng Diyos kay Kristo, kay Kristo Jesus ni Hesukristo. Hesukristo. Talatang 3. Sa Diyos na ating Ama, sa Panginoong Hesukristo. Nandyan lahat yan. Talatang 4. Sa Diyos at ni Kristo Jesus. Talatang 5, sa Kanya, tinutukoy si Kristo sa ibang salin kay Kristo. Talatang 6, kay Kristo. Talatang 7, ng ating Panginoong Hesukristo. Nandyan lahat po yan. Talatang 8, ang ating Panginoong Hesukristo. Talatang 9, tapat ang Diyos at si Hesukristo. Nandyan po lahat sa talata ng mula po talatang 1 hanggang 9. Ano ang ipinapakita dito? Church, mga kapatid, ganito katibay ang garantiya ng walang katulad na katapatan ng Diyos para sa mga mananampalataya. Ang Diyos at ni Hesukristo ang gumagarantiya. Church, mga kapatid, ganito kahalaga sa Diyos at kay Hesukristo ang mga mananampalatayang na kay Kristo Jesus. Mayaman o mahirap, may kapansanan o wala, may pinag-aralan man o wala, lahat mahalaga sa Diyos at kay Hesukristo. May pinag-aralan man o wala. Minsan ay tanong ko sa Panginoon, Panginoon, mahalaga ba sa inyo ang katulad kong hindi pinalad na nakapag-aral? Naitanong ko yan sa Panginoon. At dumating ang pag-rebuke sa akin ng isang elder natin, pastor natin. Dahil sa panay ang tanggi ko na ilagay sa pagkapastor. Pastor, hindi ako pwede dyan. Wala akong pinag-aralan. Ang sabi niya sa akin, bakit? Sabi niya, karunungan mo ba ang iyong ipapangaral? Hindi ka nga pwedeng magpastor. Natauhan po ako doon. Ito po ay isang bagay na hamon sa lahat. Kaya wala tayong dahilan o rason na tumanggi. Dahil siya
na Diyos at ni Hesukristo ang nagpapahalaga sa atin. Siya ang tumawag sa lahat. Kaya isang hamon po sa lahat. Kalalakihan, kababaihan, habang nasa edad pa kayo ng kalakasan, isang bagay na tayo po ay hinahamon na magpatuloy, maglingkod sa Panginoon. Ang tanong natin, mahalaga ba sa atin ang napakatibay na walang katulad na katapatan ng Diyos para sa atin? Mahalaga ba sa atin? Pinapahalagahan din ba natin ang napakatibay na walang katulad na katapatan ng Diyos para sa atin bilang mga mananampalataya? Paano natin pinapahalagahan sa buhay natin ang walang katulad na katapatan ng Diyos? Tayo at ang Panginoon ang makakasagot. Sabi sa talatang 2, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, pansinin, sabi, sa iglesia ng Diyos. Hindi tao ang may-ari ng iglesia, hindi si pastor ang may-ari ng iglesia. Hindi sinabing sa iglesia namin. Ang tama, sa iglesia na dinadaluhan namin. Sa church na dinadaluhan namin. Hindi yung, pumunta ka sa church namin. Pumunta ka sa iglesia namin. Sabi dito sa talatang 2, sa mga ginawang banal, sa mga tinawag na banal, tinawag na mga banal ang mga mananampalataya. Ang mga tunay na mga Kristiyano ay banal sa paningin ng Diyos. Hindi dahil sa pagpapakabuti nila, kundi dahil sa pananampalataya kay Hesukristo na namatay sa krus para akuin ang mga kasalanan. Kaya banal ang katayuan ng mga mananampalataya sa harapan ng Diyos dahil kay Kristo. Hindi lang sa mga taga-Korinto ang tinawag o sinabihang banal, kundi, di ba, sinabi kanina sa talatang 2, kasama ng lahat na nasa bawat lugar at tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Maliwanag, sabi, kasama ng lahat na nasa bawat lugar ay tumatawag sa Panginoon at ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Kasama tayo. Ito ang marka ng tunay na mga mananampalataya. May kabanalan. Nabubuhay na may kabanalan. Sino-sino ang mga binanal kay Kristo? Sila na ang mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon Hesukristo. Sabi sa Roma 10:12, sapagkat walang pagkakaiba sa Hudyo at Griego, sapagkat ang Panginoon ay siya ring Panginoon ng lahat at siya'y mapagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sa talatang 1, sabi rito, si Pablo na tinawag upang maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Malinaw dito na hindi ayon sa kalooban ni Pablo o ang kalooban ni Sosthenes o ng kalooban ng tao ang pagtawag. Ang Diyos ang tumatawag. Kaya napakatibay ang walang katulad na katapatan ng Diyos para sa mga mananampalataya. Talatang 9, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo. Diyos ang tumatawag. Sa pamamagitan ni Hesukristo ang katuparan. Siyang namatay sa krus.
Ang banal na Espiritu ang nagpapaunawa, nagbubukas ng kaisipan ng tao. Sa aklat ng Juan 14:26, sabi dito, subalit ang mga aliw ay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Pansinin ang sinabing magtuturo, magpapaalala. Siya ang magpapaunawa, ang banal na Espiritu Santo. Kaya ang mga mananampalataya sa Korinto ay nabuksan o nakaunawa sila sa ipinangaral na ebanghelyo ng kaligtasan ni Apostol Pablo. Gawa 18, talatang 8, sabi ron, at si Crispo, ang pinuno sa sinagoga, ay nanampalataya sa Panginoon kasama ang kanyang buong sambahayan at marami sa mga taga-Korinto dahil sa pakikinig kay Pablo ay nanampalataya at nabautismuhan. Gawa ng banal na Espiritu Santo na tayo'y makaunawa. Kaya napakatibay na garantiya ng walang katulad na katapatan ng Diyos para sa mga mananampalataya. Ipinadala ang banal na Espiritu Santo. Juan 14, talatang 16 hanggang 17. At hihilingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mga aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y mananatiling kasama ninyo at siya ay mapapasa inyo. Gawa 1, talatang 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Nagkakaisa ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, 3 persona sa isang Diyos. Kaya ang kaligtasan ng mga mananampalataya, napakatibay na garantiya na walang katulad na katapatan ng Diyos para sa mga mananampalataya. Dito sa talatang 3, sa prayer ni Apostol Pablo, sa hiling niya, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang prayer niya, tamasahin ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Biyaya at kapayapaan, lahat ito'y mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Napakahalaga ito sa mga mananampalataya, ang biyaya at kapayapaan. Biyaya na naligtas tayo. Kapayapaan dahil pinatawad tayo. Sipin po ninyo na nabubuhay ka, nakaaway ka ng Diyos. May kapayapaan ba doon? So dito sa talatang 4, may nakikita si Apostol Pablo na ebidensya sa buhay ng mga mananampalataya sa Korinto. Ikalawa na ating pag-aaralan, ebidensya ng napakatibay na walang katulad na katapatan ng Diyos ay para sa mga mananampalataya. Hindi ba, gaya ng sinabi ko kanina, pag bumili ka ng appliances, di ba ang tinatanong mo kagad ay garantiya? At kapag ginamit mo na,
Anong ebidensya? Malamig ba? Halimbawa, aircon? So ito po ang isang pangalawa po nating pag-aaralan. Ebidensya. Talatang 4. Ano ang makikita ni ano ang mga nakita ni Apostol Pablo na ebidensya sa buhay ng mga mananampalataya sa Korinto? Sabi, laging nagpapasalamat si Apostol Pablo sa Diyos. Tinutukoy niya sa tungkol sa inyo. Ibig sabihin, may ipinagpapasalamat si Apostol Pablo na nakikita na ebidensya sa mga mananampalataya sa Korinto. Sabi, dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa inyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa usapin mula sa biyaya ng Diyos, no? Ang biyaya ay ang habag at pag-ibig ng Diyos sa tao. Ibinibigay niya ito ng libre, no? Walang taong karapat-dapat sa pag-ibig at kahabagan ng Diyos, sapagkat lahat ay makasalanan. Gayunman, inibig pa rin ng Diyos ang tao habang tayo ay mga makasalanan pa at tayo'y kanyang mga kaaway. Roma 5:10. Sapagkat kung noong ngang tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong pinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamagitan ng kanyang buhay. Sinugo niya ang sarili niyang anak na si Jesucristo para iligtas tayo. Roma 5:8, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Dahil sa biyaya ng Diyos, nagkamit tayo ng kaligtasan. Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ebidensya na napakatibay na walang katulad na katapatan ng Diyos para sa mga mananampalataya. Biyaya ng Diyos, kaligtasan. Ebidensya. Isa pang ebidensya na nakita ni Apostol Pablo, talatang 5, na sa lahat ng mga bagay ay pinayaman kayo sa Kanya sa bawat uri ng pananalita at kaalaman. Saan daw sila pinayaman? Sabi dito, sa pananalita at kaalaman. Dati kung magsalita tayo, walang kalasa-lasa. No? Siguro naman lahat po tayo noong dati talagang kung magsalita tayo, no, masaktan na yung masaktan. Ano pa? Sabi niya, kaalaman. Noon wala tayong kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Nakikita natin yung Biblia pero alam natin na Biblia pero hanggang dun lang. Wala tayong kaalaman. So, ang alam natin noon, no? Yung pamahiin, no? Yung swerte, malas, no? Yung mga sabi-sabi, yan ang kaalaman natin noon. Sabi rito sa talatang 6, kagaya ng patutuo ni Kristo na pinagtibay sa inyo. Sa ibang salin, ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo. Ibig sabihin, ebidensya nakikita na ngayon sa buhay. Sino? Si Kristo. Nakikita ba ngayon na si Kristo sa buhay natin? Na nakikita ng iba na totoo nga si Kristo. Kapitbahay ko yan. Dati yan po ay isang lasinggero. Binago siya ng Panginoon. Ebidensya na nakikita si Kristo sa buhay ng lahat na mga mananampalataya. Si Kristo, ebidensya.
isa pang ebidensya na nakita ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, talatang 7. Kaya't kayo'y hindi nagkulang sa anumang kaloob na espiritual, habang kayo'y naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Ebidensya, kayo'y hindi nagkukulang. Ebidensya ng napakatibay na walang katulad na katapatan ng Diyos para sa mga mananampalataya. Hindi sila pinagkulang. Maraming kaloob na espiritual ang taga-Korinto. Ngunit, isang mapapansin natin, bungad ito ng sulat ni Apostol Pablo, na kapag bumaba ka na sa talatang 10, makikita mo na yung mga pagkabahagi nila, pagmamalaki ng iba, at ang kaguluhan na nangyayari sa Korinto. Kung babasahin po nyo yan, pambungad po niya, ito po. Kayang sa makikita natin, kahit na po nagkakagulo ang kapaligid natin, itong bansa natin ay talagang tinutuyo na dahil sa nangyari. Pero bumalik tayo sa pambungad na sulat ni Apostol Pablo, unang Korinto 1:9. Ikatlo na ating pag-aaralan, pangako. Siyempre, pag mayroong garantiya, may ebidensya, kailangan pangako. Pangakong napakatibay na walang katulad na katapatan ng Diyos para sa mga mananampalataya. Talatang 8, sabi rito, siya rin ang nagpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbatan o walang maipipintas sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ibang salin, kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas, upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Pangako, patitibayin tayo ni Kristo hanggang wakas. Hanggang sa katapusan ng pagparito ni Hesukristo. Church, mga kapatid, napakatibay na pangako hanggang wakas. Walang katulad na pangako ng Diyos para sa mga mananampalataya. Church, mga kapatid, Diyos ang nangako. Hindi tao na kapag nangako, napapako, pabago-bago. Ang oo ngayon, bukas, iba na. Madaling sabihin, linggo-linggo na akong aaten. Hindi na ako a-absent o liliban sa Lord's Day. Madaling sabihin yun sa tao. Pero ang Diyos nangako, ang oo, ang oo kung oo, hindi kung hindi. Isayas 55, talatang 11, sabi rito, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Tutuparin niya. Diyos ang nangako, mga kapatid. Sa talatang 8 ng unang Korinto na binabasa natin, sabi rito, upang matagpuan kayong walang kapintasan. Hindi ibig sabihin, perpekto na tayo. Sa langit po ang perfeksyon. Ibig sabihin sa sinabi na upang matagpuan kayong walang kapintasan, patuloy tayong pinababanal.
preservation ng Diyos sa mga mananampalataya. Hindi talaga iiwan ng Diyos ang mga mananampalataya kahit nakakaranas tayo. Kahit nakakaranas ng pagsubok, problema, pagkakasakit, hindi tayo iiwan ng Diyos. Pangako niya, sa anumang paraan na hindi kita iiwan o pababayaan man. Hebrew 13:5. Kaya hamon sa mga wala pang kaugnayan kay Hesukristo upang mapabilang sa napakatibay at walang katulad na pangakong ito sa mga mananampalataya, huwag mo nang palagpasin sampalatayanan na si Hesukristo. Ngayon, huwag nang ipagpabukas-bukas. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. 2 Korinto 6:2, sinabi yan. Dito sa talatang 8, sabi niya, upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, patuloy tayong pinababanal hanggang maging katulad ni Hesukristo. Christ likeness. Anong sabi sa Roma 8:29? Sabi rito sa Roma 8:29. Sabi rito, sapagkat ang mga nakilala niya ng una ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Magiging Christ-likeness. Maging katulad saan? Sa pag-uugali. Minsan nasusubukan ang pag-uugali kapag nagkamali ang ibang tao sa atin. Diyan mo masusubukan. Kung may nagkamaling tao sa atin, ano po yung pag-uugali natin. Minsan nasusubukan ang pag-uugali kapag nasa kalsada, lalo na sa mga driver, sa mga nagmamaneho, kaya maraming krimen na nangyayari sa kalsada. Minsan nasusubukan ang pag-uugali kapag bukas ang cellphone. Marahil nanonood ng kaganapan sa Senado. Gigil na gigil. Nasusubukan ang mga pag-uugali. So maging katulad natin ang Panginoon sa ugali na siya'y maunawain, mahabagin, mapagpasyensya. At saan pa? Maging katulad saan pa? Sa mga pananaw natin sa buhay. Huwag panlupa lamang tayo nakatanaw. Maging focus natin ay ang makalangit na tanawin. Ika-4 na bahagi ng pag-aaralan. Layunin ng napakatibay na walang katulad na katapatan ng Diyos para sa mga mananampalataya. So nakita natin, garantiya, ebidensya, pangako, anong layunin. Talatang 9. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Hesukristo na ating Panginoon. Sa ibang salin, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Pansinin, ang gamit na salita, tinawag kayo tungo sa pakikisama. Sa ibang salin, tinawag kayo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Kapag ginamit ang salitang tungo upang
para, no, mayroon pong layunin o purpose. No? Halimbawa, bakit mo hinaharangan ng tubig? No, yung flood control, di ba? Hinaharangan nila ng tubig. Ang sagot, upang hindi pumasok ang bahay sa tubig. Ano? Hindi. Upang hindi pumasok ang tubig sa bahay. Sorry. So may purpose, may layunin, di ba? Isa pang halimbawa, saan ka patungo? Ang sagot, patungo sa bayan para mamili, para mamalingki, upang may mailuto. May layunin, may purpose, may plano, may layunin ng Diyos, may plano ang Diyos kung bakit tayo tinawag. Church, mga kapatid, ito ang pinakalayunin ng Diyos kung bakit tayo tinawag ng Diyos. Gusto ko pong makita po natin ito pong Exodus chapter 8, no? Nung bago ang mga Israelita ay alisin po doon sa Ehipto. Sabi sa Exodus chapter 8, ang sabi, pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, pumunta ka kay Paraon at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, pahintulutan mong umalis ang aking bayan, pansin niyo, upang sila'y makasamba sa akin. Talatang Siyam, verse 1. No? Chapter 8, verse 1 po yung binasa. Anong sabi? Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon kay Moises, puntahan mo ang Paraon at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreyo, payagan mong umalis ang aking bayan, pansinin, upang sila'y makasamba sa akin. Sabi dito sa talatang Siyam, tungo upang makipag-isa, pakikisama sa kanyang anak na si Jesucristo. Ibig sabihin ng pakikisama o makipag-isa, makipag-fellowship, fellowship sa Panginoon, sa kanyang salita. Church, mga kapatid, ang buhay mananampalataya, makipag-fellowship sa kanyang salita at sa salita ng Diyos. Bahagi ng pagsamba. Kaya ayon sa dakilang layuning ito o plano ng Diyos, kaya narito tayo ngayon, fellowship to each other. Sa kanyang salita, pagsamba, layunin ito ng Diyos, plano ito ng Diyos. Kapag tayo ay wala sa pananambahan, maliban na lang po kung talagang hindi maiwasan. Pero kung tayo ay hindi nakikita sa pananambahan, dahil ito po ang layunin ng Diyos. Kaya mapapansin natin yung binasa natin sa Exodus, inalis po sila dun sa Ehipto para ang layunin ay sambahin ang Diyos. Itanong natin ngayon sa ating sarili, tayo ba ay nakikipag-fellowship, sumasamba kay Jesucristo ngayon? Maaari kasing narito tayo, pero wala rito ang isip natin. Sa English, may sinabi yan physically present, mentally absent. Baka yung ating isip naglalakbay na. May pagtatalaga ba o commitment ang ating sarili sa Diyos? May kagalagan ba tayong nakikinig ng salita ng Diyos? Handa ba tayong isangkot, isama, ibigay, i-involve ang ating sarili sa mga gawain ng church
o sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kapatid, marami pang nangangailangan ng biyaya ng kaligtasan. Tandaan, kapag walang pakikipag-fellowship kay Hesukristo, tayo'y matutulad sa isang sanga na naputol sa puno at anong mangyayari? Matutuyo. Katulad po ito ng nagparingas ng bunton ng kahoy, nagliliyab yung apoy, kapag inalis mo yung isa, inilayo mo, anong mangyayari doon sa inilayo? Manlalamig hanggang sa mawala na ang init. Juan 15 talatang 5-6, sabi, ako ang puno ng ubas. Kung ang sino man ay hindi mananatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila'y titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. Mga kapatid, gaya po ng sinabi ko, laging balikan natin itong pangbungad na sulat ni Apostol Pablo. Kung anuman po yung mga kaguluhan natin po na ating pa pong haharapin sa bansa nating ito o sa anuman, tandaan po natin, may garantiya ng katapatan ng Diyos. May ebidensya ang katapatan ng Diyos. May pangako ang katapatan ng Diyos. May layunin ang katapatan ng Diyos. May purpose. Plano ng Diyos para sa mga mananampalataya. Sa Diyos po ang papuri, tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat na binigyan mo kami ng ganitong kalakasan sa aming buhay pananampalataya. Alam namin, O Diyos, na sa salita mo lamang kami tumatayo para kami ay makapagpatuloy, O Diyos. At salamat sa mga ganitong pambungad na salita mo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Muli, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.